Mabilis na binaha ang mga barangay sa Quezon City na malapit po sa mga daluyan ng tubig. Kasunod pa rin ang malakas na ulang dulot ng habagat. Ang update mula riyan, tinututukan ni June Veneracion. June! Emil, biglaan kong isalarawan ng mga residente ang pagtaas ng baha dito sa barangay Damayang Lagi at barangay Tatalon dito sa Quezon City. Kaya mabilisan din ang pagsasagawa ng rescue operation, lalo na para sa mga residenteng nakatira sa mga looban. Pinasok ng mga rescuer ang mga loobang bahagi ng barangay Tatalon para mailigtas ang mga residente habang tumataas ang baha. Sinamantala nila habang maliwanag pa dahil alam nilang lalong mahirap ang rescue operation kapag nagdilim na. Ang mga gusto namang makalabas sa barangay Damayang Lagi, kailangang doble rin ang ingat. Nakalatag na lubid ang kanilang gabay para hindi tangayin ang agos ng ilog. Sobrang baha na, wala na kami makuhang gamit. Lahat talaga ubos. Pero ang paglusong sa baha, ang isang bagay na ayaw makita ni John Patrick na gagawin ng girlfriend na si Angeline. Kaya kahit mahirap, pinasa niya ang kasintahan, makatawid lang sa baha. Much better na at least kahit yung paman lang niya mabasa, wag lang yung upper body. Opo. Sakitin ka ba? Grabe naman ang love ng boyfriend mo sa'yo. Ha? Ano masasabi mo sa boyfriend mo? Thank you so much. Sa mga ganitong pagkakataon, muling pinapaalala sa taong bayan ang mga anomalyang bumalot sa mga flood control project. Dahil sa inyo kaya bumaba dahil sa flood control, yung pera namin kinuha nyo. Ang baha ay pagkakataon para sa iba na kumita kahit papano. Gamit nila ang mga bangka para maghatid ng mga tumatawid. Pero meron din namang hindi raw bayad ang hangad. Tulong sir. Tulong lang dyan. Tulong. Walang bayad to. Kusang loob lang sir, kusang loob. Waterproof kami! Sa iba pang barangay sa Quezon City, halos inabot na pati mga bubong ng bahay. May mga nagawa pa ngang mag-jet ski sa gitna ng baha. Emil, sa ngayon ay bumaba na yung baha sa may bahagi ng E. Rodriguez Avenue, kaya nakakadaan na yung mga sasakyan patawid ng Araneta Avenue. Ang problema na lang, itong Araneta Avenue naman papuntang Quezon Avenue, kaya nakikita ninyong mataas pa yung baha. At bukod dyan, nagkalat din yung mga nakalutang na basura dito. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Apektado rin ng hagupit ng habagat ang Cainta at Pasig area. May mga lugar na abot kita ang baha at may mga kinailangan ng ilikas. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Pero Vicky, sa mga oras na ito ay pansamantalang tumigil ang ulan dito sa kahabaan po ng Manggahan Floodway East Bank Roads. May Pasig kung saan po tayo naroon ngayon. Pero Vicky, mga kapuso, hanggang kanina bagong mag-alas 6 ng gabi ay sobrang lakas po ng ulan sa ilang bahagi po ng Cainta Rizal, particular po sa may Imelda Avenue. Bungad pa lang po ng Imelda Avenue, Vicky, ay hindi na humakapasok ang mga maliliit na sasakyan. May mga commuter nga na isinakay na ng sidecar pero itinutulak pa rin dahil sa lakas po ng agos ng baha. Bilang tulong sa mga stranded, Vicky, ang ilang pribadong truck ay nagtulong-tulong na po at isinakay ang mga stranded na pasahero. Sa kahabaan na Ortigas Extension mula Pasig hanggang Cainta, napakabigat po ng dali ng trapiko. Marami ring stranded na pasahero mula Rosario, Pasig ang naglakad hanggang sa Tulay Parizal dahil wala nga po masakyan dahil po sa malalim na baha sa iba't ibang bahagi po ng Rizal. Gaya po sa may Brookside Subdivision o Park Place sa Barangay San Isidro, Cainta. Sabi po ni Cainta Mayor John Yel Keith Pasion Nieto, may nag-collapse kasing perimeter wall. Ang ilang sasakyan na nakita natin nakaparada po doon sa bungad ng subdivision ay inabot na ho ng baha. Ayon sa isang residente, binabaha naman talaga sa kanilang lugar pero ngayon na lang daw ulit muling tumaas ng ganito. Pero dahil may mga naiwang mga kaanak sa kanilang mga bahay, nilusong po nila ang baha at pinasok ang subdivision. Umiikot naman na Vicky ang ilang rescue trucks mula sa Cainta LGU pati na rin po sa probinsya o provincial LGU ng Rizal para po sunduin ang mga stranded na pasahero. Bumaha rin po sa Pasig, partikular doon sa may Caruncio Avenue, malapit sa Pasig RTC, kasabay ng pagsuspinde ng pasok sa government offices, pati na rin ang pasok sa maraming
pribadong kumpanya. Maraming commuters talaga, Vicky, ang na-stranded sa Rosario, Pasig hanggang sa kahabaan ng Ortigas Extension. Narito po yung pahayag ng mga nakausap nating motorista at residente sa araw na ito. Pero matagal lang hindi bumabaha dito. Matagal na. Oo. Baka undoy pa yun. From what I've gathered, yung tubig galing sa Antipolo kasi itong Brookside Subdivision, part nito is Antipolo na. So may area na mas mataas. Grabe ngayon lang po sir, ang pinakamalakas ngayon. Kahapon naman wala, hindi naman ganito. At Vicky, marami daw talagang mga residente rito sa Cainta, Rizal, pati sa Pasig ang nagulat sa lakas ng ulan. Kaya marami pa rin po ang stranded sa mga oras na ito at napakatindi pa rin po ng traffic sa kahabaan ng Ortigas Extension. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Daghain ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise. Ang reklamo, inihain ng bise sa Taguig Prosecutor's Office kaugnay ng supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Matatanda ang sinabi ni Madriaga noon na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa utos ng bise, bagay na itinanggi naman ni Duterte. Ayon sa kanyang abogado, isinampan nila ang reklamo upang mapanagot si Madriaga at maipakita ang anyay malisyoso at walang basihang tangkang pagpapa-impeach sa bise. Nag-anunsyo ang palasyo ng work from home para sa government offices at online classes bukas sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa inaasahang epekto ng habagat. Sakop dyan ang mga empleyado ng gobyerno sa buong Metro Manila at sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad din ang alternative learning modes o online classes para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Patuloy naman ang operasyon ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasa pagdedesisyon din ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi ng pasok o mag-work from home muna. Pinatutupad ang preemptive evacuation sa Marikina kung saan nakataas ang second alarm dahil sa antas ng tubig ng Marikina River. At nakatutok live si Rafi Tima. Vicky, malaki na ibinaba ng baha. Halos wala na ang baha dito sa may JP Laurel Senior Street sa Barangay San Roque dito sa Marikina. Kumpara kanina na may mga nagbabangka na rito para lang makatawid sa baha sa panulukang ito, itong Barangay San Roque. Sa ngayon ay ambon na lamang at tumigil na yung ulan. Sana magtuloy-tuloy na raw ito para bumaba na rin ng baha sa ilan pang bahagi ng Marikina. Umabot na sa hudang tubig pero pilit pa rin ang SUV na ito na suungin ng baha sa Barangay San Roque dito sa Marikina. Hindi raw kasi nila tiyak kung tataas pa o tuloy ng huhupang baha rito. Ang mga kababayang ito naman na pauwi na sa kanilang mga bahay, dadaan sana sa Mountain View pero hindi na sila nangahas tumuloy dahil sa taas ng baha. Pag naka-tricycle po kami dito may daanan, kaso paglakad, mas mataas po yung tubig. Saan pa kayo galing yan? Dito, sa El Fernando po, dito po kami nagtatrabaho sa Altingig. Ngayon lang ho ba tumaas o kanina pa? Kanina pa po. Alas 2. May mga lalaking voluntaryong tumutulong sa mga taong gustong makatawid sa baha. Mas mataas pa raw ang baha rito kanina. Bagya nang bumaba ng tumilang ulan. Hanggang dito na baywang, dito. Mga baywang lang po. Mga nag-evacuate ba o talaga sanay na sila doon sa lugar na yan? Wala pa naman po. Sanay na siguro sila pag nagbaha parang lang sa kanila. Pag lumaki na yung tubig yun. Isang lugar na ito sa mga pinuntahan ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Yung tubig wala na bumagsak ngayong araw na to. In 5 hours time is like half a day of undoy. So ganun kalakas talaga at dami yung volume ng ulan. At tulad nga ng sabi natin kanina, sinasalo din namin yung tubig ulan galing sa Rizal. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lang naman daw ang kanilang pinatutupad. Gate ni Mayor Teodoro, malaki ang tulong ng flood control project sa Marikina. Mas malala daw siguro ang baha kung wala ang mga ito. Paliwanag ng City Engineer ng Marikina, mataas na volume ng ulan at tubig mula sa Rizal ang dahilan ng mabilis at biglaang pagbaha sa ilang bahagi ng Marikina.
Ilan sa mga binaha ang Tropicana sa Barangay Santo Niño, Barangay Malanday at Santa Elena malapit sa Marikina City Hall. Siguro sa laki ng volume ng tubig, hindi na nakayanan nitong interceptor na Marcos Highway. So, sobra ho kasi ang buhos magmula pa kayo ng umaga. So, halos... Ano pong nakikita niyong solution dito? Ang isang solusyon na yung ginagawa ngayon sa Sumulong Highway, yung additional interceptor namin. Ang Marikina River umakyat ng 16.8 meters bandang tanghali kanina. Bagamat bagya itong bumaba ngayong hapon, mahigpit pa rin daw itong babantayan ng mga otoridad. Ang mga kawani ng Marikina LGU agad namang naghakot ng nagkalat na basura. Schedule daw kasi ng kuhanan ng basura nang biglang tumaas ang baha, kaya ang mga basurang inilabas para hakutin, tinangay ng baha. Vicky, sana nga daw ay magtuloy-tuloy na yung paghupa ng ulan dahil yung malalakas na ulan sa may bandang Rizal ang siyang nagpabaha talaga ngayong araw dito sa Marikina. Yan ang latest mula rito sa Barangay San Roque sa Marikina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Naghain ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment at ang Office of the Solicitor General sa Pasig Regional Trial Court para questionin ang pagpigil sa pagpapatupad ng minimum wage increase sa Metro Manila. Kasunod yan ang inilabas na writ of preliminary injunction ng Korte na nagpapalawig ng suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pisong aumento sa sahod. Ayon sa DOLE at OSG, hindi saklaw ng Pasig RTC Branch 152 sa issue ng dagdag sahod. Hindi rin nila nagamit ang lahat ng administrative remedies bago dinala sa korte ang usapin. Mula sa pagiging rival sa You're My Favorite Song, magiging magkakampi sa upcoming afternoon prime series na A Million Dreams ni Caprice Cayetano at Clifford. Ang mga paghahanda at aabangan sa kanilang roles, ichichika ni Athena Imperial. Workcation! Pero sulit na sulit ni Sparkle Teen Caprice ang pagpunta niya sa South Korea. Bukod sa pag-explore, in-experience din niya ang kultura nito. Di po ako pwedeng umalis ng Korea nang hindi nakakapag-take ng photos ng naka-handbook po. So, dun po ko din po yung culture ng Korea, nag-food trip din po. Pagbalik sa Pilipinas, sumabak na si Caprice sa preparations para sa upcoming GMA Afternoon Prime Series na A Million Dreams. Gaganapan niya rito ang isang estudyanteng nangangarap maging abogado. Inaaral ko din po paunti-unti po yung about sa law para may idea rin po talaga ako. Hindi lang po yung sinasabi ko lang po siya dahil sa script. So para may idea din po talaga ako sa sinasabi ko. So para mas may isa sa puso ko po yung mga lines ko. Kung sa You're My Favorite Song, rivals ang characters ni Caprice at Clifford, dito sa A Million Dreams, magkakampi ang dalawa. Si Calix sobrang bad boy, bully, pero si Jerome naman more on sa opposite side naman siya. Kung may mga nagbubully kay Eunice, siya naman yung nagtatanggol sa kanya. Tinitingala ni Clifford ang mga kasamahang veteran actors sa bagong serye na first time niyang nakakatrabaho. Dami ko ring natutunan from them kasi siyempre, sila parang matagal na rin po nilang ginagawa to eh. So ako, I just really want to learn more and more from them. Yung tatay ko rin na si Kuya Gabby Eigenman, sobrang galing din. So talagang kumukuha kami ng emotions from each other every scenes. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Sa panahon ngayon, walang pinipiling edad ang pagtulong. Gaya po ng 8 taong gulang na bata sa Imus, Cavite na namigay ng pagkain sa kalsada. Abay, may nasambit pa siyang wish ngayong birthday niya. This is the reason why I want to be rich. Kasi? Because I want to help the other people. Pero kahit hindi pa mayaman, ayan o, tumutulong na agad si Amber sa ibang tao kahit umuulan. Kasama po ang kanyang mommy at daddy. Sinuyod nila Amber ang lansangan at namigay po ng mga pagkain sa ibang tao. Aba, sabi ng kanyang parents, mismong si Amber ang nakaisip na mamigay ng pagkain para sa kanyang birthday. Abay, naway, marami pang maging katulad ni Amber lalo na sa ganitong panahon.